Another day, another J. Fern's wife story. Maaga uling pumunta si J. Fern sa Manukan at pagdating niya doon, ibinibida niya sa akin na madami daw bunga ang balimbing. Sabi ko sa kanya ay mamitas at dalhan ako ng ilang peraso. Nasa bandang mataas na parte ang mga malalaking balimbing at mga hinog na, sayang kung mabubulok lang. Ilang araw na kasi akong hindi nakakapunta sa Manukan kaya hindi na ako nakakapamitas ng balimbing. Lagi akong nagbibilin pero lagi namang nakakalimutan ni J. Fern. Nagdala nga pala ng bakal si J. Fern sa Manukan at gagawing paltak. Pagbili niya ng bakal ay pinaputol na agad niya sa hardware para hindi na sila mahirapang magputol sa Manukan. Wala kasing grinder doon. Matatagalan sila pag mano-manong lalagariin ang mga bakal. Talian ng manok sa cording area ang paltak. Ibinabaon yun sa lupa at sa dulo may hook at doon itinatali ang manok. Silang dalawa ni Richard ang nagbend ng dulo ng bakal. Madami na kasing paltak ang kinalawang kaya kailangan ng palitan. Pagkatapos ay nag-grass cutter na si Richard. Malago na kasi ang mga damo. Medyo nasasanay na rin ang aming mga manok sa tunog ng grass cutter. Nung unang nag-grass cutter dyan sa aming manukan ay talaga namang nagkagulo ang lahat ng manok. Yung di battery kasi ang una naming grass cutter. Hindi nga maingay pero hindi naman pang heavy duty. Mabilis ding bumigay kaya bumili kami ng digasolinang grass cutter. 2 taon na ang grass cutter namin pero hanggang ngayon ay okay pa naman. Kailangan nga lang ay regular na sisilipin ang langis ng grass cutter para hindi bumigay. Maaliwalas nga namang tingnan ang manukan kapag naputol ang mga damo. Malinis at maluwang tingnan ang cording area kapag nakakapag-grass cutter. Dahil medyo tag-araw na ngayon, once a month na lang kami nag-grass cutter. Pero pag tag-ulan, saglit lang ay malago na ulit ang damo. Bumalik ulit nung hapon si J. Fern dahil nagdala ng patoka. Hindi kami nag-i-stock ngayon ng madaming patoka dahil inaamag. Hindi natutunawan yung ibang manok kapag inaamag ang feeds kaya pakunti-kunti na lang ang bili namin. Nung papadilim na, naghapunan na ang mga manok. Itong mga bagong tali namin ay sa bintana naghapunan ang iba. Nilipat ko sa hapunan nila pero bumalik pa rin sa bintana. Kaya hinintay ko na lang dumilim at nung madilim na, nilagay ko na sila sa hapunan nila para hindi na bumalik sa bintana. Kailangan nilang masanay na sa hapunan na kahapon dahil pag nasanay yan sa bintana ay lagi na lang may ipot ang pasamano. Yung manok sa pinakaunang talian nung inihapon ko ay hindi na bumaba pero yung dalawa bumaba pa rin. Kaya hinintay kong dumilim at saka ko sila inilipat sa hapunan. Hindi na yan makakabalik sa bintana kapag madilim na. Kaya hinintay ko na lang dumilim. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!